Maayong hapon sa atong tanan. I'm here with Pastor Wilmer, mga kapatid, and I'm so thankful na kauban ako akong best friend for how many years since 2013 and until now. So, karon gibless na kasi Ginoo, may isa ka asawa and so nanap po kay anak pohon, uban ang tabang si Ginoo. Pero kinsa man si Pastor Wilmer? Kinsa man si Wilmer Cansad before siya nahimong pastor? I mean, kinsa si Wilmer 30 years ago? Ay wala ni sulod sa ako, even man wildest dreams wala ni sulod sa ako na mga pastor ko. Kay back in those days, isa jud ko sa pinakabugoy sa among silingan. Bisag among mga silingan makaingon gid sila nga nganong na pastor mo ning tawhanan Di sila katuo kay tungod sa akong background nga although na ning kamot ko sa eskwelahan, pero when it comes sa bugoy top 1 po ko. So well, in fact sakit ko sa ulo sa akong ginikanan. But eventually, ang atong Ginoo na may kapamagihan, and nakita na lang nako akong kaugalingon nga pag makakita ko pastor, murag na-desire akong kasing-kasing sir nga. One of these days gusto ko maging ingana. Pero bugoy man ka? Yes, bugoy ko sir, pero lahi ko sa when it comes sa kay kita ko kanang mga tao nga tabangunon, makakita ko tao nga dali ra kumuto ako kasing-kasing sir. Okay. Sa ulaw ako sabot nganong ingana na siya. Pero maugad po dahil na nature sa atong Ginoo, di ba? Nga magiluluyon siya nga tao. He's full of compassion. And then nakita na lang nakita ko pastor nga yawa no nga ang mga tao nga problemado kayo kay makita nimo nga bless kay lang now man nga istorya siya. Nakita ko di ako na-inspire. And then nakita po na ko ang ministry sa akong lulo because my grandfather is also a pastor, and ang akong mga iyan naapod sa ministry, mga pastor-pastora. So balik ta sa bugoy, kay ningon kag bugoy ka. So, daghang magklaseng bugoy god. Nya gusto po ko makabalo, unsang klaseng bugoy na kay daghang na may bugoy nga kanang kawatan, bugoy nga kanang sumbagiro, kanang basagulero, napoy bilyar, napoy sugal nga bugoy. Kinsa nga unsa nga bugoy si Wilmer Cansad sa unang panahon? As far as bugoy is concerned, pagka-word ako bugoy na ako sir, dito kong ma-fall sa kategory sa sugarol. Oh, sugarol. Sugarol. Tungitan, ako sa barahaan, tsikitsa, kabalo ka na tanan. Billiard, kabalo ka ng billiard. Well, in fact, Anton karon kabalo mo kong billiard. Dili ko kalimot sa una nga nagpuyo kami sa Purukala sa Tagum na. Bisag mga karaan ng mga tao. Mahadlok na sa kumusukulog ka ng kwan, musukulog ka ng baraha, tungits kay for 2 months wala gyud pildi-pildi. Wow. Wala ko nagkuan, wa ko naghinambugan na kay kuan. But nakaagi kuan ang kuan moment sa akong kinabuhi. 2 months for 2 months wala pildi-pildi. Bisag mga karaan na mga tigulang na nagdulag tong age, dili na ko nila paapilon kay tuon nila nga nalo ko anting-anting. Grabe. Isa pa. Naon sa hitabua nga nahimo kang bugoy nga imong mamagpapabuutan. Imong lolo ug mga kaliwat based sa kung nadunggan si mo mga pastor halos. So naon sa hitabua na influensyahan unsa man jud? Siguro lang ang kusog kay sa akong influensya sa palibot. Tungod kay hilig ko makig-socialize sa mga tao sa akong palibot, gusto ko maging belong, and nahitabo nga katong community nga akong gipuyan na daghan kay mga sugarol. And nahulog nga wala ko kabantay sa akong galingon, gani apil na po ko sa ilang binuhatan. Abi na ko mo toy makapalipay sa kuha. Well, ang 2 months nga pagka-straight og daog si kwarta taga-adlaw nindot kay siya nga butang. Pero dili gid siya satisfying para sa kuha. Dili siya satisfying. Kaya ang kalipay lahi siya kay mga kalaban ako, usaya ko manguyuan. Pagkahuman og dula, maadto sa kuha manghinab og kapital. Manghinab og kapital. Manghiram og pampalit og bugas. Nidaog ko para nidaog ko sa nakakwarta ko, pero nay uban nga nagsakripisyo. Munay pangit nga point sa sugal. Sugal no. Nay nidaog nga isa, Pero katong napildi parating luya. Kaya ang kwarta nila nga pangkapital unta ipamalit og bugas, nahatag nila sa kuha. Munay downside. nahitabo nga sugarol kay ka. Pero isigutan nato naon sa hitabua nga imposible naman yun na pag-uho na kay bugoy kay ka. Sugarol kay ka. Unsa nga senaryo ang turning point sa imong kinabuhi nga gikan sa pagkabugoy nahimo kang maayong tao uban ang tabang sa Ginoo? At the age of 21,
government employee ko ato nga time. Duga simbahan ako uban ko sa simbahan sa akong uyuan kay inborn man gid ko nga kuan. So inborn jud ay. Inborn ko nga sa inborn ko. Pero nag-box din ang pamilya for 7 years and naningkamot akong lolo, akong uyuan, pastor po nga kinauban ko sa simbahan. Matong simbahan, pag-uli, nasa tong itan. But those people around me, wala gid sila nag-give up sa kuha. And kahit nakita nila nga ingana, makita na ko nga mag-uli lang naong. But then again, every Sunday, kin-encourage sigapon ko nila nga patuon sa simbahan. And then, one time, nasakit ko. And at the age of 21, among silingan, ginginan akong inutil na kang bata. Pag madto ko CR, sir, mukamang na ko. Oh. Yeah, pag maligo ko, kanang kabo, di na makaya sa isa kamot lang, di ba? Gusto isa kamot lang. Oo. Duwa nakakamot akong gamiton. Tungod Di na ako makaya. so wala kay potassium. Wal, okay, potasyon na to, sir. Nang kupong akong lawas, iya, mag-ilis ko, mag-shorts, magpantalon. Kailangan ko mugunit. Magsulod ka sa pikas, iba, di ba? Oo. Dili ka kaya nga isa lang. Kailangan mugunit gid ko. Kaya kung di na ko ingalaw, mutumba ko. Yung baktas ko mga 100 meters siguro po nga nakayo. Ningon ang silingan nga kuandong kanang pagpatawas, parbularyo. I almost consider sa ilang kuan sa kuha gihatag nga advice. And then naay Bible nga katong karaan nga katong baga siya nga Bible nga Bisaya. Yeah, nasa sa gilid lang sa sulok. And then while naglingkod-lingkod ko sa lingkuranan kay kung nga kayo ko, nakita na ko ang Bible, sir. And then nisulod sa kung una ba. Yan ako nga. Bautismado mo ko sa pangalan sa Ginoo. Yung ano magpatawas mo ko. Why not? Mabalik ko sa simbahan. That point, I think Friday yun, pagka Sunday, naringkamot ko. Pagka tanaw simbahan, yung coach ko sa luyo, naringkamot ko kabot simbahan, sir. Aratal calling. Wala ko'y ganang umuad to sa front, kaya ulaw ko. Kaya feeling ako ugo, kaya ko sa walingon. Tungkol sa mga kalapasan, feeling na ako isilutan ko. Pero ang humong sa kaaway sa kuha nga, you are not worthy to be in this place. So, pero kusog kayo pero sa Ginoo, sir, kung gipiray ko padulong sa kuan, bisag paika-ika ako padulong din ko na nikamot ko sa kuan pulpito. So murag wa pa kuno kusog. Kusog, sir, kanang gid na nikamot to. Inspirado na niyo ka. Ako sunado lang ko as puro nagi pwersa kanila sa ko, sir. And then pag-load na ko sa pulpito, Sinangguti Church yun. Pag-load na ako sa pulpito, once again I felt the fire of God. And then, dito na ako na-feel ang kaom sa Ginoo. As in, kaya ko kusugay siya. Spoken tongues. Feel ako ang relief. Although, not instantly nga nahil ko atong nga time. But deep within, ma-feel na ko ang kaom sa Ginoo, sir. Katong paglakaw na ako, di laman nga kuan ka na bang feel gini 100% ang healing. Pero na-feel ako nag-progress ang healing sa akong kinabuhi. And after that, encourage ko sa youth president, Sister Belen, ng appeal ka ng youth fellowship. And then, natimig maragusan atong at masara. Ang kuan pag dato is, itudlo pa ko sa youth president na ako daw sa preaching contest. Dugay kang backslider. Dugay kang backslider. Pero, sa akong nauna, gikuan ko nila ba, ano ba, na-challenge mo sa akong galing. Why not? Sabi ko, sige. Pero niana ko ba, na-side sa ko ingon nga, sige, try. And then, that's the time na namit na ako si Pastor Albert Remias. What amazes me during that time is that while I was delivering my message, isa sa kauban ng mga youth nga babae nga nagpabadlong po siya. While nag-deliver ko sa message, kitaan ko sa sir, nga naghilak. Hilak sa while nagawali ko. And then, from that day forward, naisip ko, why not ayusin akong pagkataon ako? Wala in fact, na-try naman ako ang tanan halos sa kalibutan, wala may satisfaction. Pero kaya feeling ako gibati karon since nga katong gihil ko sa Ginoo, kuha naman, klaro naman, kana bang makita mo akong satisfaction. Sabi ko, why not panindigan ko to kasi dito masaya ang puso ko. Why not sundin ko kung ano talaga yung dinidikta ng Panginoon. That's why ang akong kalipay dili matumbasan. It is the presence of God. Wow. It's the presence of God. Wow. So karon naabot ta sa point nga gibag-o ka sa Ginoo. Pero
Pero I don't know if you remember nga almost ka nag-suicide sa una. Kato to sa time mga katong nangupong akong lawas. Oh. Dito to sa during ato nga time. Gi-consider ako kagulingon ako, murag pabigat na lang ko. Wala ko mabuhat sa balay. Nya katong ginaingon sa mong silikan bata pa ning tawanan niyo, nya inutil na. Oo. Inutil na. Ni-kick in siya sa kuha sir. Ni-kick in siya sa kuha to the point kung murag ikaw niya kung sistema ba. Ay, inutil biday ko. Kay makita mo kung gila ko sa kumpan. Yan liman ka mukamang ko padulong sa CR. As in good, yung mulakaw ko sir kay ginakatawan ako kay nagakuan ko baka nang kining tuna ko kay mas straight na sila sir. Nagaito kay isang anak ko gipilahan apil ko. Nya paglakaw na ko kadungog jud ko sa istorya sa mga tao sa akong palibot. Uy, may nagbinunalay sa unahan no. Iana niyo ko nila. Tungod kay di ka kalakaw taro. Kalakaw. Murag ako daw nabunalan. So nikick into sa kuha nga mga kuan, and then yan naka-decide ko nga why not i-end lang ako akong kinabuhi. 11 PM. Nagsulat na ko o suicide note. Sulat ako suicide note sir. Papel lang to sa I think grade 5 na papel. Basta something grade 3 nga papel katong naipay red o blue. Na gisulat na ko nya lapis akong sulat ko kita ballpen. Nya di na pupuganan mo tuyok sa balay kay lusun sila basig malata ko nila. So madaling sabi pag man ako kuha ng suicide note, nagkuha ko kanang extension wire. Extension wire katong nga wire ginagamit to pasaksakanan sa among TV. And then, ningkamot ko, bisa ika ako, ningkamot ko sa kagkahoy. Pero, ang ako is, naniguro dyan ko, sir, nagbuwak butilya. Pag-abot ako sa taas, ang akong nauna is that, samatan ako akong pulso, pagmutan kong dugo, matagak na lang ko. Oo, mabito na. Kay gikot na ako kuan. Ikot na ginako kuan kanang Liog. sa liog na ako katong wire, gikot na ako. Going pasaka, nasa akong bulsa ang katong binuwak ng butilya. Nakadungog kog tingog, gitawag ko. Naog diha. Nya katong nga tingog sir, katong nga tingog. Dili gid siya madigig ko kaingon nga tingog sa akong papa. Kay grabe man ang akong kadlok. Katong nga point, ko kadlok bisag kinsa. Grabe akong kadlok sir, ngurug akong kuan. Siguro apel po to sa kurog sa katong paglisod na ako sa pagsaka kay. Grabe ba ako kay mitang. Puro na ningkamot ko then ngurug ko niya, grabe yung pawis na ko sir. As in, release akong tanang pawis and then ibaba ko, pagbaba na nagkatawa ko sa mga galingon, may numduman ako rin nagkatawa ko kay ang PC nga akong gikuan, ang katong wire nga akong gikot dito sa kuan, dito sa sanga sa kuan, sa kahoy ng bisakan. Pagbaba na ko, partida yung tasa. So as in taas gid kay siya. Nya kung may ambak dai ko ato, dili ko mamatay kay natuok ko, siguro mamatay ko sa bulog. Kay taas kay PC ang kuan. Mo na yung kuan, mo na yung nagyan. So and then yadto ko ni Papa. Kitaan ko niya. Naog na ko niya kuan istoryahan ko niya. So may nakaon mo yan. But that point and then nakana ko napos siguro plano Ginoo sa akong kinabuhi. Kaya wa mo dito na itabo sir, wa mo dito sa Ginoo. Kay kung tutusin na ko sa kahoy. Tama. Nana ko sa kahoy, nana ko idala nga gamitan na para magpakamatay ko. So wala na itabo. Dili makalimtan tong senaryo sa akong kinabuhi kay sa una makadungog ko anang Jehovah Rapha, dili ko kumbinsido kayo. It's just a word for me. It is just a testimony for me. But today I can testify that He is Jehovah Rapha and that He is a God that Jehovah Rapha means God that is able to heal. wow. So, He is a healer. praise God. So, isa na sa mga kinahanglan tumadunggan tungod kay daghang mga tao magkaroon nga mag-suicide pag depressed, mag-suicide pag wala kasabot sa sitwasyon, pero ikaw mismo nakabalo ka sa feeling sa depression, nga nakasakit, nga feeling nimo murag wa ni nagmahal siguro sa imo ha. Yes. Pero unsa may ma-advise nimo sa mga ingana nga mga klaseng tao? Yes, very yan sir, very rampant yung tabo na siya. In fact, dagan mga estudyante sa Tagum area, nag-suicide tungkol lang sa subjects, mga depression na. And one thing I can advise that, gikan ko diha, I can give a legit advice. Dili lang ko maka-quote sa verse nga naalang sa nasulat sa Bible pero na-experience ko na ako. Right. Ang Ginoo, kaya siya mo comfort, kaya siya mo blessed, kaya siya mo heal. Pag mabot ko sa point, tanaw ni mo, wala na exit point.
wala na kay kuan, napalibutan na katanan sa negativities. Always bear in mind, kanay Ginoo mo always maka-change sa atong mga situations. Wow. He can turn things around. Ay lang jud pagpadala sa imong emotion because ang emotion nato pwede na sakyan sa kaaway. Right. And our emotion is very powerful. Right. Pwede na sakyan sa kaaway. Pero kung atong gamiton ng emotion in a positive way, pwede na ito mag-glorify ang Ginoo. And kung naamang ka karon taliwala sa kanang depression, sultian ta ka na nay always pag-asa pag nay Ginoo sa imong kinabuhi. Wow. Praise Why not God. give Jesus a chance? Tagaan tong chance sa itong buhay nga Dios. He can turn things around. Kaya sa Ginoo usbon unsa man ang negativity sa imong gagihan karon. During your depression, ingnon ka sa kaaway nga wala na kay padulungan. Dira ra kataman, di ba? But I would like to tell you, ang Ginoo always waiting for us nga ato siyang tawgon. Wow. And if we will just try Him, if we will just allow Him, kaya niya dalon sa lugar wherein ma-feel nato ang relief, ma-feel nato ang comfort, ma-feel nato ang blessings, ma-feel nato ang tanang butang wala pa nato na feel sa kalibutan, sukan. Satisfaction, nala na kay Jesus. Blessings na tinud-anay, nga kanabang na kalipay yung kasing-kasing nala na kay Jesus. Wow. Everything that we need is all in Jesus Christ. Wow. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. Amen. Ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Praise God. So mga kapatid, nadungog nato ang story ni Pastor Wilmer. Actually, kung ato na siyang tinud-on jud, maabtan ta og sa kadlaw, di pa human. Pero amo Dami. ihalang jud gitry ug tabang siguro nga mabuod niya andun sa. For the last time, sir, unsa imong ma-advise sa mga tao nga nag-struggle spiritually, nag-backslid, suicidal? Isum up na to tanang struggle nimo. Gusto kitang kausapin from the bottom of my heart. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Amen. Ang kaaway, pwedeng sabihan ka na hanggang saan ka lang. Wala kang kwenta. Naranasan ng mga magulang natin yan, the Israelites, spiritual fathers natin. Naranasan nila yon. For several years, centuries, alipin sila. Centuries talaga. Centuries. Ilang ano yun? 400 years. Mga Ilang? 400 years. 400 to 500 Oo years. nga. Ang tagal. Kaya nga, ang ano nila, ang isip nila, ano sila palagi, inferior sila palagi. Hanggang dito na lang kami, wala na yung magagawa. Pero ang Panginoon, hindi pa tapos sa atin lahat. Pag pinaalala sa'yo ng kaaway, yung mga failure mo, tandaan mo palagi, pwede mo ipaalala sa kaaway. Kaaway, alam ko kung saan ka papunta. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay ko. At magugulat ka kung saan ako dadalhin ng Panginoon. Wow. Magugulat ka saan dadalhin ng Panginoon. Mawalan ka ng pag-asa, lumapit ka sa Panginoon. Praise God. Right this moment, pwede mong kausapin ng Panginoon. Pwede mo siyang tawagin because He is always available 24 hours a day. He can feel your heart. Can feel your heart. Kung yung puno na mamamatay na, pag naramdaman lang nila, pag naaamoy nila, yung amoy, halimuyak, automatically, magsasprout sila again. Magsasprout sila again. Di natin tulutan na ang kaaway ay mag-rejoice when we fall. So, the greatest tragedy is not falling down, but staying down. Staying down. Staying down. Wow. It's the right time for us to get back up, and with the help of the Lord, we can sprout again at magawa natin kung ano yung katungkulan ng gustong pagawa sa atin ng Panginoon sa sitwasyon natin. Praise God. Wow. Napakaganda mga kapatid na makarinig tayo ng ganitong mga message. Saka huwag natin patagalin, sir. I request you to pray for our viewers sa kanilang lahat ng mga struggle na ang Panginoon is magre-restore din sa kanila katulad sa iyo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord God. Totoo, Panginoon, galing sa puso namin. Nagpapasalamat kami lubos na Ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng pagkakataon. You are not just a God of second chances, but you are a God of multiple chances. Kaya nagpapasalamat ng lubos ang aming mga puso dahil nung kami, Panginoon, ay nandun sa lugar, Lord Jesus, na masasabi namin hindi karapat-dapat na lugar kung saan pwede namin tirahan, lakaran, Panginoon. Yeah.
Hindi ka po sumuko sa amin, Lord God. Thank you, Kinuha mo kami galing doon. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord Jesus, na makabangon muli, to fight another round, to sprout, Lord Jesus, and prove to the world and to Satan himself na meron ka pong plano sa buhay namin. Amen. Lord Jesus, sa mga nanonood ngayon na nandun sa depression, nandun sa suicidal, na wala ng pag-asa, nag-backslid, Panginoon, abutin po nga po ang kanilang mga buhay. Usapin mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Lord Jesus. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, kung yun yung naramdaman namin. Nawa, Panginoon, ng programang ito ay maging tulay, patuloy, Panginoon, na maabot yung mga tao, Lord Jesus. We don't know kung ilan makakarinig ng mensahe ito, Panginoon. Puri kayong may mga kaparaanan para kausapin ang sino man, Lord Jesus. Right now, sa lahat, Panginoon, na wala na ng pag-asa, I declare restoration. I declare healing. I declare, Lord Jesus, the restoration na galing sa iyo, Panginoon, nang sa ganun, Lord Jesus, makabangon silang muli at makalakad muli sa iyong kalooban. Patuloy namin, Lord God, pinapasalamatan ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, Lord Jesus. Patuloy mong i-bless, Panginoon, at kaibigan, Lord Jesus, Pastor Eric, Panginoon, Jesus. kasama ang kanyang pamilya, Lord Jesus. Sa akin, Ma'am Yasmin, Panginoon, buntis na ngayon, tulungan mo sa Lord yan, patuloy mo siyang gabayan, sa pangaraw-araw, Panginoon, protection mo yung baby, Panginoon, Lord Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, provide mo lahat ng pangangailangan sa kanila, Lord Jesus, lahat ng desire ng kanilang puso, Panginoon, sa ministry, patuloy mo malawakin, Panginoon, patuloy mo, Lord Jesus, i-grant, Lord, ang V7, Lord Jesus, Thank you, Jesus. patuloy mong palawakin, Panginoon, ang vision na aking kaibigan, Lord Jesus, kasama ng mga pastors, Lord God, ng aming leader, Panginoon, Pastor Rene Alcocer, kasama ng kanyang bahay, Thank you, Jesus. at kanilang anak, Panginoon, lahat ng mga pastors sa Section 4 ng aming distrito, Wow, thank you, ng buong Jesus. Pilipinas, Lord God, ng buong mundo, Panginoon, headed by our General Superintendent, Reverend David Bernard. Amen. I declare, Lord Jesus, love. I declare unity. I declare truth, Lord Jesus, and the manifestation of fruits and the gift of the Spirit. To you be all the glory and honor. Thank you Thank for you, this Jesus. opportunity. Thank you for this time. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Thank you for watching, mga kapatid, and kung wala pa kayo nakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating YouTube channel at saka also sa ating Facebook. If you are an American citizen, mga kapatid, you can understand our language, but I will provide subtitle. Okay, so you are still welcome and free to hear the Word of God. Thank you, Pastor Vilmer, for everything that you shared to us, and also sa ating mga kababayan, kapatiran, friends na nasa abroad. Thank you so much and God bless you. See you next time, and ano pa ba? Thank you, Lord. To God be all the glory. God bless po.